Hi everyone! Good evening, I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin sa naganap na swimsuit competition dito sa Miss Grand International 2023. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. So, ito nga kanina nga naganap na ang kanilang swimsuit round at ito, magbibigay tayo ng reaction na bonggam-bongga. Anong reaction ko dyan? Naloka ako. So, yun. So, simulan natin doon sa venue. Yung venue ay tabi ng dagat, tapos syempre lalakad yung kandidata dito sa gilid, tapos meron dry na ano doon, na parang swimming pool or agusan ng tubig. So, yon. And then, of course, maganda yung setup, kung tutuusin. And then, si Roberta Tamundong, ang host, na talaga naman masasabi ko, in fairness kay Roberta, ang galing-galing niya kanina. Oo. And then, ano pa ba? Ayun, minalas kasi inabutan sila ng ulan. Kaya yung mga kandidata na rumarampa dito, oh my God, naloka ako kasi talagang sobrang natatalisod o nasasaludsod sila doon sa parang dry pool nga. Kasi syempre nabasa na yon, so madulas na yon, lalo na pag naka-heels ka kasi tiles yun eh. So medyo talagang madidisgrasya talaga doon yung kandidata. So, dalawang klase ang tinitignan ko dyan. Sana naisip ng Miss Grand International yung safety ng kandidata. Kasi syempre, mahirap. Pwede kasi mabagok yung ulo ng kandidata or talagang masasabi ko, nako, sana in-stop na lang muna ninyo yung show. Tapos hinintay na lang ninyo uli na huminto yung ulan tapos i-map yon para maging dry. Kasi talagang medyo delikado para sa girls. Pero sa kabilang banda, dito mo rin sasabihin na show must go on and then depende yan sa kandidata kung paano niya ilalaban talaga yung swimsuit round niya. Doon mo naman makikita kung sino ba talaga yung mga kandidatang caliber. Pero isa lang maiisip ko dyan, buwis-buway yung kandidata dyan kasi delikado nga, di ba? So medyo mahirap yan. Marami nagsasabi na sabi nila sana daw indoor na lang daw ginawa yung kanilang swimsuit round. So wala namang mag-aakala kasi na uulan ng ganong kabongga. Kahit naman siguro sino, syempre ang plano ay doon. So isi-set up nila yun na maayos. Kaya lang sana may plan B sila para, alam mo yon, yung kandidata kasi syempre safetyness pa rin yung importante. Mahirap kasi kapag ganyan. Syempre pwede madulas, matalisod, mahulog. So delikado. Hindi ko sasalang yung sarili ko sa mga ganyang sitwasyon. Yung sa mga slide nga so ganun mag-slide ka, ganun, hindi naman delikado. Ay nako, hindi. Kasi hindi ako komportable talaga sa mga ganung klase na ano. So, hindi ko talaga gagawin. So, yan. So, nakakaloka. Pero, syempre, tulad na sinabi ko, show must go on. Talaga nakita naman natin yung mga kandidata na kahit anong mangyari, umulan man to o uminit, talaga tuloy ang laban, o di ba? Kaya sino-sino ba yung mga kandidata na kumabog kanina talaga? Ako, to be honest, sobrang natuwa ako kay Miss Grand Angola. Yes! Siya yung nag-open, di ba? Panalo talaga yung rampa ni Miss Grand Angola. Makikita mo dito na she's a very professional model talaga. Yung kanyang pasarela, winner, yung height, yung body, plus kung paano talaga siya gumalaw. Panalo. Kahit na sabihin natin na umuulan na or talagang wet na yung parang poolside doon, yung parang swimming pool or yung tiles doon sa swimming pool, sige, lakad pa din siya at never talaga siya nasa ludsod. Grabe, talagang panalo para sa akin. And then, syempre, nakipagsabayan sa kanya sa hatawan si Miss Grand Albania. Yes, si Albania din. Talagang hindi naman katulad ni Angola, pero nandoon na
panalo din yung galaw. At kahit si Miss Argentina, hindi rin nagpakabog. Umeksena at kung umeksena ng todo-todo. Plus, nandoon din si Miss Australia. Talagang bigay todo din. At masasabi ko, grabe, no? Talagang pukpukan talaga yung labanan. So, sa akin, yung 5 magkakasunod na kandidata, katulad ni Australia, Belarus, sila yung maayos talaga yung rampa. Yung sobrang winner. Dito nila pinakita talaga na show must go on. Pero tulad na sinabi ko, buwis buhay yan. Maswerte sila, wala sa kanila yung nadulas or nasaludsod. Basta naipakita pa rin nila yung performance nila talagang the best. O, di ba? So, next is Miss Grand Belgium. Ay nako, good job din to. Panalo din ang eksena ng Black Beauty na to. Sobrang winner yung height, winner yung smile, winner yung ayos, and then lalo na yung naglalakad na siya, talaga yung velocity ng lakad niya, sobrang ramdam mo. Sobrang ramdam mo talaga yung inner walk niya. Sobrang kabog, panalo para sa akin. And then, si Miss Grand Bolivia. So, dito na nagsimula yung nadulas kay Bolivia. Ayon, hindi naman siya nadulas na sumemplang, pero nasa ludsod. Pero at least, di ba, na balance niya yung sarili niya. So, ang akin kasi, kapag maglalakad ka doon, alam mo na kasing wet yun eh. Yun dito sa pagbaba ng hagdanan, medyo kailangan mag-ingat ka dyan. Kasi medyo kahoy yan, tapos madulas. Pero yun dito sa semento, dito mo mabibigay yung performance level mo talaga na doon medyo kailangan humataw ka doon. Pero dapat tansyado kasi kapag tuloy-tuloy yung lakad mo na mabilis, tapos nandoon din yung energy mo, yung energy level mo mataas. So dapat bago ka palang pumunta doon sa may poolside o sa may swimming pool na dry, na dinry nila, so doon pala medyo ano ka na, dapat mahina na yung energy mo. Kasi kapag malakas pa rin yung energy mo, hindi mo siya matatansya. So, tuloy-tuloy ka hanggang doon sa color blue na parang tiles, di ba? So, doon, madudulas ka talaga ng bonggang-bongga. So, yun lang. So, ganun yung nangyari kay Dominican Republic. Kasi sa Dominican Republic, ang ganda ng lakad. Talagang panalo. Panalo yung kanyang walk. Pero pagdating doon sa may hindi niya na natansya, kaya talagang sumemplang siya. Tapos, sumemplang na nga siya. So, gusto niya pa rin magpakitang gilas. Pag tayo niya, yung energy niya, ang taas pa din. So, talagang ibinigay niya pa rin, sumemplang na siyang tuluyan uli. So, 2 beses siya sumemplang. Sa lahat ng kandidata, siya talaga yung sumemplang ng sobrang parang pili ko ang sakit at parang pili ko na injured siya doon. Pero nakita mo, yung linabas sila nung 5, show must go on pa rin siya. Di ba? Nakakaloka. So, nakakatuwa lang na dahil ang lakas ng loob niya ipagpatuloy yung laban niya. Pero nakita mo na talagang nasaktan siya. Di ba? So, nakakaloka. Ang napansin ko lang sa mga kandidata, yung face nila talagang tinodo nila yung makeup nila. Ang daming magaganda ang makeup. Sobrang na-amaze ako. Lalo na si Miss France. Talagang sabi ko, ang ganda ni Miss France. Winner. So, yon. So, sino-sino ba yung mga kandidata na talagang umeksena pa? Si Miss Grand Colombia. Si Miss Grand Colombia, grabe ang sexy. Panalo. So, sobrang winner siya sa akin. Ang ganda ng katawan, ang gandang maglakad, tansyado niya lahat. So doon, ayun yung sinasabi ko na hindi mo naman kailangan humataw na talagang kulang na lang tumambling ka kasi nga maulan, so madulas yung floor. So ando doon na yun sa tansya talaga ng girl kung paano niya babalansin yung sarili niya. Pero dapat nandoon pa din na ipinapakita mo na show must go on, di ba? Kasi nasa control ng girls Bakit naman si Colombia hindi naman nadulas? Di ba? And then gusto ko rin si Costa Rica. Oh my God, si Costa Rica ang sexy. Ang laki ng balakang. Winner talaga din yung kanyang galawan. And then si Czech Republic, napansin ko ang ganda ng mukha ni Czech Republic pero sobrang ayoko lang yung katawan niya kasi sobrang payat, 'di ba? Ang payat talaga, labas na yung mga buto-buto at nakakaloka. But gusto ko rin yung makeup ni Dominican Republic in fairness sa kanya.
At masasabi ko na bongga. Si Miss Egypt, sa totoo lang, ang laki ni Miss Egypt, no? Pero natansya niya talaga yung lakad niya na parang tinatry niya pa rin lumaban. Tapos, ayun nga, tulad nga na sinabi ko, yung ibang kandidata talaga, napansin ko, yung make-up nila, sobrang winner. Sobrang panalo at talagang masasabi ko, hindi ko alam kung paano nila napaganda yung sarili nila ng ganong kaganda, lalo na yung kay Miss Netherlands. Yes! Talaga, akala ko nga madudulas din si Netherlands pero ayun, sa awa ng Diyos, hindi naman. At talagang masasabi ko, oy bogga, lumaban pa rin si Netherlands, di ba? Ganda ng mukha, ganda ng ginawa niyang performance, in fairness. So, sino-sino ba yung mga kandidata na talagang nakita ko na humataw? Ito yung sinasabi na buwis buhay kasi talagang hindi sila nag-alinlangan na alam mo yon na kontrolin yung sarili nila sa paglaban nila dito. So yung mga kandidata na na talagang masasabi mo yung caliber nandoon, umulan, umaraw. So tuloy ang competition. So yon. Isa sa mga nakita ko para sa akin na si Angola, talagang sabi ko sobrang ay nako, hindi ako makaget over sa performance niya. Gusto ko maging siya, promise. And then, si Miss Grand Albania, Belgium, Brazil. Yes, si Brazil kanina, sobrang ganda ng katawan. At na-amaze ako sa katawan niya. Plus, promise ha, nag-ano sila, hindi sila downgrade. Talagang nakikita mo talaga na sobrang performance level sila. And then, syempre si Colombia na sobrang sexy, si Miss Grand Costa Rica, si Czech Republic. Yes, gusto ko rin yung performance. Kahit nadula si Dominican Republic, talaga I consider na yung performance naman niya ay panalo. So, ayun nga lang talaga, sumemplang lang siya. But I think, consideration, parang feeling ko, talagang papalakpakan ko talaga yung performance niya kasi sobrang ibinigay naman niya yung makakaya niya. And then, si Germany, iba din yung performance ni Germany na talagang ang taas ng level, ng capacity level niya sa paglalakad. Sobrang panalo, ang taas ng energy. So, gusto ko. And then, si Miss Grand Ghana. Si Miss Grand Ghana, binakla niya talaga yung show. Sobrang nandoon na, ay nako, sobrang panalo. Baklang-bakla. And then gusto ko rin si Miss Grand India. In fairness ha, yung mukha ni Miss Grand India talaga pag tinignan mo, winner no winner at masasabi mo, oh my God, ang ganda ng mukha ni Miss Grand India plus yung kanyang performance okay naman. At napansin ko din syempre yung performance ni Miss Grand Indonesia. Yes! Si Indonesia, grabe din si Indonesia, no? Sobrang ano din, ang ganda din ng performance level niya plus ang ganda din ng mukha. Plus, eto talaga, sa lahat-lahat, na-surprise ako sa kanya. Si Miss Grand Laos. Yes, si Miss Grand Laos para sa akin, sobrang winner ng kanyang performance na ibinigay kasi alam mo, ang taas ng level ng energy niya from doon sa hagdanan hanggang sa dulo ng lakad niya. Sobrang perfect, consistent, nandoon. So, yung energy nandoon yung nararamdaman ng worry siya doon sa may parang tiles. Pero, but show must go on pa din siya. And then, next is si Netherlands. Gusto ko rin. Ito talaga. So, kung si Angola ay talagang sobrang bigay na bigay yung performance level niya, hindi rin naman nagpakabog itong si Nigeria. Oh my God! Sobrang gusto ko talaga yung ipinakita niyang energy, plus yung kanyang performance, yung posing, talagang sabi ko, grabe, pukpukan tong mga Black Beauty na to. Etong si Belgium, si Angola at saka si Nigeria. Sobrang winner. And then gusto ko rin si Miss Panama. Si Panama, okay din yung performance para sa akin. Si Miss Paraguay. At eto talaga, sobrang sexy. Si Miss Peru. Yes, si Peru. Sobrang grabe. Gusto ko yung styling, gusto ko yung katawan, gusto ko yung lakad, gusto ko lahat sa kanya. Yung ganda na meron siya. Talagang sabi ko, oh my God, nag-shine talaga si Peru kanina. And then si Romania ayaw magpakabog. Gusto ko rin si United Kingdom. Ang ganda-ganda din ni United Kingdom kanina, in fairness. But eto talaga, si Miss USA. Yes! USA. Panalo din yung performance na ipinakita ni USA. Sobrang
yung galawan na alam mo yon na sobrang to the highest level na ay nako, hindi siya nagpapaawat. So, consistent siya mula nung pinakita niya doon sa Fashion Week, and then eto, iba naman yung ipinakita niya level ng capacity talaga, yung energy, buhay na buhay yung kanyang pasarela. Hindi siya na-alarma doon sa, naku baka madulas ako, hindi mo napansin sa kanya. So, may mga technique din siyang ginamit para hindi siya masaludsod doon. Kasi pagpasok niyang ganun, medyo parang nasaludsod na siya eh. Pero ginawa niya doon, yung parang nagpa-slide siya na gano'n. So, bongga, di ba? So, yon. Si Venezuela, in fairness, ang ganda ng mukha kanina, tapos ang ganda din ng performance na ipinakita niya. So, gusto ko din syempre si Vietnam. Grabe si Vietnam, no? Talagang kumakatwalk yung paa, plus yung tuhod, nakikita mo, bumabaling gano'n. So, sabi ko, grabe, no? Ito talaga yung mga kandidata na hindi nagpapaawat. Umulan man o bumagyo, o minute man, or ano man, ando dyan sila na talagang show must go on, di ba? Pero tulad na sinabi ko, itong mga kandidatang nabanggit natin na nakitaan natin ng best performance kanina, sila yung mga buwis buhay. Yung tipong parang sana naisip nila yung safety first, di ba? So, yon. So, tulad na sinabi ko, ang hirap kasi dito nga, dalawang klase lang yan eh. Pwedeng itigil yung show or syempre isipin dapat yung safety ng kandidata. And then plus, dito mo din makikita yung sino ba talaga yung mga nagpa-perform na kahit anong mangyari ay show must go on. So dito mo makikita yung performance level talaga ng kandidata. Kung prepared sila sa wet na floor o prepared din sila sa dry na floor. So dapat ba kapag wet yung floor, huminto na tayo kasi delikado, 'di ba? So syempre yung safety nila dapat iniisip pa rin nila. And then nandoon na parang syempre in term of professional level. So minsan kasi may mga show talaga na ganito na biglang bumabagyo, biglang umuulan, pero kapag itutuloy na talaga yung show, so nandoon na ready ka rin dapat. At dapat doon nakapag-training din talaga yung mga kandidata to how to control themselves, lalo na pag pinaglakad sila sa tubig, pinaglakad sila sa mga ganitong klaseng event or mga ganitong klaseng floor na medyo delikado. So, talagang dapat tansyado sila dyan. So, yon. Saka, dapat talaga yung mga girls, yung mga ginagamit nilang shoes na dapat check nila, eto okay ba to sa tiles, o hindi ba ako madudulas pag ganito, may yung para bang meron siyang ano doon sa ilalim ng shoes niya. So, dapat may mga ganun eh, no? So, dapat sa paghahanda kasali din yon. And then, kay Miss Myanmar. So, si Miss Myanmar, actually, maganda naman si Miss Myanmar. Kung make-up, face value, panalo. Pero kasi syempre, yung performance niya medyo hindi ko nagustuhan talaga. So, kahit sabihin pa natin yung naglalakad na siya doon sa hindi naman doon sa delikadong area ha. Kasi doon mo makikita yung performance ng girls eh. So, yung naglalakad siya doon, hindi ko masyado nagustuhan kasi parang pilit na pilit yung banat niyang ganun. So, sa madaling salita, para pa lang siyang nagtitraining. And then, si Miss Thailand naman, tulad ng sinabi ko, ang lakas maka Viva Max, ang sexy nung dating, ang ganda ng mukha, seductive. Pero, syempre, hinahanap ko pa rin yung performance talaga nung Thailand na kung paano niya ipapalo. So, parang pilit na pilit. Yung parang sabog yung performance niya na hindi ko maintindihan kung hindi plakado sa madaling salita. Kasi parang nandoon, sige, hataw ko na lang to. So, nakipaglaro sa madaling salita. Nilaro niya yung performance niya. So, siguro ina-achieve niya yung performance level na ipinakita ni Impa nung nakaraang taon. But, sabi ko nga, dapat hindi mo ginagaya kung ano yung performance ng kandidata nung nakaraang taon kasi pwedeng effective or pwedeng hindi. Naloka lang ako kay Thailand kasi yun dito siya, ang ganda ng pasarela niya, tapos ang ganda ng galawan niya. Hindi ko maintindihan pag dating dito sa Miss Grand International, sabog na sabog talaga yung kanyang performance. Hindi ko talaga nakitaan na yung level ba na katulad ng kay Impa na ang linis ng lakad, ang palo. So yun, siya hindi eh. Pinilit niya kasi na maging parang kay Impa. Kaya ang resulta, hindi plakado, sabog yung performance, di ba? And then, sino pa ba? Si Miss, ano naman, si Miss Philippines. Si Miss Philippines, syempre, nandoon na ako na siguro ang inisip niya doon is yung safety niya, kung paano niya iingatan. Baka kasi syempre madulas siya or hindi na siya makapag-perform pa sa mga susunod na event. Pero kasi may mga area kasi na
hindi naman delikado. So, doon mo mapapakita talaga yung level ng performance mo kung ito ba ipapalo mo o hindi. Pero ang nakita ko lang kanina kay Miss Philippines, to be honest, para lang siyang naglakad sa, wala lang, para lang siyang naglalakad lang ng normal na walang kahataw-hataw. Hindi ko nakita yung sasabihin mo yung energy nandun ba. Kasi siguro nandun siya, nag-overthink siya doon sa baka wet yung floor, nakakatakot, madulas ako. Siguro ganun yung mga pumapasok sa utak niya kasi marami na siyang nakitang mga nasaladsad o nasudsod o nadulas. But nandoon ako sa part na yon na sana konting hataw. Pero sige, pag-usapan natin yung kanyang styling kanina. Sobrang panalo yung volume ng buhok niya. Maganda. And then, siguro, bibigyan ko siya ng grade sa value talaga, face value. Yon, sobrang panalo talaga doon ng Miss Philippines. Dinaan niya talaga sa ganda ng mukha. Pero kung performance, wale. Pero kung doon sa ganda ng mukha, talaga naman masasabi ko winner. Pero syempre, ang iisipin na lang natin dito, at least hindi siya na-disgrasya, di ba? So, iningatan niya yung sarili niya na hindi madulas or hindi madisgrasya. So, doon pa lang, okay na yun. Panalo na tayo. So, sabi naman nila, sa October 14 daw, bibigyan daw uli ng chance ang mga girls na makapaglakad ng maayos dahil uulitin daw uli ang swimsuit round. So, yon, dahil nga, aminin naman natin, pumalpak sila dito. 'Di ba? Nakakaloka kasi sana kinonsider nila na anytime pwedeng umulan. So, pwedeng mabasa yung floor na yon at pwedeng madulas ang mga girls. So, sana yon, sana inisip nila din na yung kapakanan na pwedeng mangyari. Nako, delikado to pag nabasa ng baka madulas yung mga girls dito. So, sana umanap sila ng another way. So, pwede naman kasi sa totoo lang kanina iniisip ko, pwede naman maglakad na lang doon, isang straight, tapos pabalikin yung girl. Wag na pumunta doon sa blue area kasi nga delikado. So, pwede naman nila iusog siguro yung nakaano na Miss Grand, tapos yung parang isang hilera na lang na ganon. Para alam mo yon, hindi naman kailangan pabonggahin kasi ang titignan dito, yung pasarela ng girls. So, wag na rin nilang magsimula doon sa hagdanan kasi syempre kung basa yung hagdanan na yon, pwedeng masubsob din yung girls. So, siguro mas maganda, pinatayo na lang nila yung girls doon, tapos pinaikot nilang ganon or pinatwist nila, tapos lakad na pa ganito, tapos pinabalik nila, tapos posing, tapos. So, yun, ganon kasimple. Anyway, so sinabi naman nila, nabibigyan naman daw nila ng chance uli na makapakita ng mga girls yung performance nila. Ako, kung akong tatanungin mo, okay yon para at least makahataw pa uli yung mga ibang kandidata. Tapos kung tatanungin mo naman ako, so tingin mo sa performance ni Nikki, so lang, kalmado lang, parang wala lang, ganon. So hindi ako na-impress, hindi ko rin nasasabihin na na parang wala lang naman na kumbaga wala akong reaction sa kanya, kundi wala, hindi siya kasama dun sa mga gagaling maglakad, mga nag-performs ng todo-todo. Pero kasi ang isipin na lang natin guys, sa mga nagrereklamo man dun sa mga lakad niya, totoo, hindi siya kabilang doon sa mga talagang performance level ng mga girls. Nakita naman natin. Pero sabi ko nga, pasalamat tayo kasi hindi siya na-disgrasya. So, yun na lang yung isipin natin. At least safe yung kandidata natin at walang nangyari sa kanya na kahit ano. So, aanuhin ko yung performance level kung na-disgrasya naman siya. So, better na iningatan niya na lang yung sarili niya. So, good job para sa akin. And then, mag-expect tayo kung ano man yung susunod na event nila sa October 14 sa swimsuit competition uli. Sabi nila uulitin nila. Kung uulitin nila yan doon, magpakitang gilas siya doon. So tingnan natin kung ano yung ipapakita niyang palo na performance talaga. So yon. So ayun yung reaction ko. Ang reaction ko kanina, naloka ako kasi maraming na halos na sa lunsod, kamuntikan na madisgrasya, and then talagang masasabi ko, nakakaloka. So, kung tatanungin mo ako, better ba na kinancel na lang nila sana kanina?
okay lang na din naman na ituloy. Pero tulad nga na sinabi ko, sana hindi na lang nila pinaglakad doon sa parte na alam nila na medyo maaalangan doon yung girls. Pero kasi, ang naging basihan dyan, yung ibang girls ka, majority ng girls ay hindi naman na paano, pero tulad nga na sinabi ko, buwis buhay yun. So, yun. So, ganun talaga. Anyway, so, congratulations pa rin sa Miss Grand sa kanilang event kanina kasi panalo din naman yung mga girls na nag-perform talaga ng bonggang-bongga. And then, yung ating Miss Philippines na Miss Grand Philippines last year na si Roberta Tamundong, panalo ang kanyang hosting kanina at wala akong masabi. So, yon. So, the rest, masasabi ko, kayo na mag-conclusion. Kasi alam naman na ninyo na kung ano ang nangyari kanina at medyo talaga kahit ako hindi ko rin nagustuhan kasi delikado yung sitwasyon. So yan, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun guys, maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So, sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.